Si Ray at Josie ay magkasama sa loob ng 40 taon na nagpapalaki ng 2 anak, sina Christine at Leo, at nagtatamasa ng mga bunga ng kanilang pagsusumikap. Si Ray, na retirado na ngayon, ay nanatiling aktibo sa pamamagitan ng paglalaro ng golf sa kabila ng ilang problema sa puso. Si Josie, masigla para sa kanyang edad, ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang tahanan. Bagamat naharap ang kanilang pag-aasawa sa mga hamon, ito ay nanirahan sa isang pamilyar na gawain. Gayunpaman, nagsimulang bumuo ng mga bitak. Si Josie, na dating kontento sa kanilang mas mabagal na pamumuhay, ay nagsimulang maghangad ng higit pa. Naniniwala si Ray na nakapag-adjust na sila sa mga limitasyon ng kanyang kalusugan, ngunit iba ang nararamdaman ni Josie. Ang kanyang lumalaking kawalang kasiyahan ay hindi napansin ni Ray, na lumilikha ng isang emosyonal na distansya na nagbukas ng pinto sa isang bagay na hindi inaasahan. Isang umaga, nakansela ang laro ni Ray ng golf dahil sa malakas na ulan. Nabigo, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan, nang hindi na nag-abala pang balon si Josie. Nang pumasok siya sa bahay, nagulat siya nang makita si Josie na nakasuot ng pink na sutlang robe, nakatayo kasama ang isang mas batang lalaki. Sa edad na 50, mayroon pa ring kaakit-akit na figure si Josie, na malinaw na hindi napansin ng estrangherong ito. Habang naglalakad si Ray papasok, binati siya ni Josie ng isang ngiti at tinangkang halikan siya, ngunit umiwas siya. Nababaliw ka na ba, Josie? Mas gusto kong hindi malaman kung saan galing ang bibig mo, kahit na mahuhulaan ko, sabi ni Ray, na nadidiri, at napagtanto kung ano ang halos ginawa niya. Mabilis na ipinakilala ni Josie ang binata, si Luke, sa kanyang asawa. Si Luke ay halos 1 pulgada ang taas kaysa kay Ray, ngunit ang kanyang fit at atletikong pangangatawan ay nagpapakita na malamang na siya ay nasa kanyang 20s o 30s. Marahil ay isang dating atleta sa kolehiyo. Ang kanyang maikling brown na buhok at karaniwang mukha ay hindi namumukod tangi, ngunit may tiwala siyang ipinatong ang isang kamay sa balikat ni Ray. Pinigilan ni Ray ang pagnanais na maging marahas. Ikinagagalak kitang makilala. Marami nang naikwento sa akin si Josie tungkol sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 25 o 30 taon malamang na magkakaroon din ako ng parehong mga isyo na sa tingin mo ay mayroon ako. Nami-miss ni Ray ang pagiging malapit kay Josie ngunit akala niya ay maayos silang namumuhay na may ilang pagbabago. Ang mapagmataas ng ngiti ni Luke ay nakakainis sa kanya, ngunit pinanatili ni Ray ang kanyang cool. Luke, lumayas ka sa bahay ko. Kung makita kitang muli dito, lilipulin kita. Mayroon akong armas. Nawala ang ngiti ni Luke habang mabilis siyang umalis, na bumubulong, akala ko ayos lang sa iyo. Nilock ni Ray ang pinto at nagmarcha papunta sa kanyang silid tulugan, galit na tila walang pakialam si Josie sa nangyari. Sinundan niya siya papasok, nakasara na ngayon ang kanyang robe. Ang bastos naman, puna niya. Si Ray, na hindi pa rin makapaniwala, ay sumagot, bastos. Naabutan kitang may kasamang lalaki na katutulog mo lang, at ako pa ang bastos. Nababaliw ka na, lamambat si Josie, sinusubukang hawakan ang balikat ni Ray, ngunit umiwas siya. Pasensya ka na, Ray. Maganda ang pinagsamahan natin, pero hindi iyon sapat para sa akin. Sana sinabi mo sa akin. Saan mo ba nakita ang lalaking ito? Kaibigan siya ni Marjorie. Nang hindi niya gusto, ibinigay niya sa akin ang kanyang impormasyon. Ginagamit ka lang niya para sa madaling pakikipagtalik. Siguro, pero ginagamit ko rin siya. Kaya anong pagkakaiba? Kalmadong sabi ni Josie. Gaano na ito katagal? Ilang buwan na. Pumupunta siya kapag nagogolf ka, inaalagaan niya ako, at umaalis bago ka makabalik. Hindi ka nito apektado. Nakakapag-ehersisyo ka, nakakapag-ehersisyo rin ako. Biglang napagtanto ni Ray kung bakit naging araw ng pagpapalit ng linen ang mga Sabado. Wala akong pakialam kung wala ako dito. Tapos na ako dito. Susuko ako sa golf kung kinakailangan. Ray, maging matalino ka. Kailangan mo ang golf mo.
Gumagana ito para sa ating dalawa. Siguro para sa iyo, Josephine, pero hindi para sa akin. Ito ang huling pagkakataon na pumunta si Ray sa kanyang silid upang maligo at magpalit ng casual na damit. Samantala, nagbihis si Josie at nagmaneho papunta sa bahay ni Christine, kung saan nakatira ang kanyang anak na babae kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae. Nang matapos maligo si Ray, walang laman ang bahay at walang naiwang note. Ipinagpalagay niya na kailangan ni Josie ng espasyo, na angkop sa kanya dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Nakatulong ang pagligo kay Ray na kumalma. Bagamat naiintindihan niya ang mga pangangailangan ni Josie, hindi niya kayang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Alam niya na hindi niya gagawin ang parehong bagay kung baliktad ang kanilang mga papel, at hindi niya kayang palampasin ang kanyang pagtataksil. Kinabukasan ay ang ika-4 ng Hulyo, isang holiday na palaging ipinagdiriwang ng pamilya ng magkasama. Naghanda si Ray ng marinated na manok, hamburgers, at hotdogs para sa mga nakababatang bata, sabik na makasama ang lahat. Maayos ang barbecue, na may mga kaibigan at pamilyang nagtitipon. Si Josie ay mukhang maningning, tumatawa at nakangiti na parang walang nangyari. Bagamat nasasaktan pa rin si Ray sa kanyang natuklasan, isinasaalang-alang niyang patawarin siya dahil sa kanilang mahabang pagsasama. Habang nagsisimulang umalis ang mga bisita, nagpaalam si Ray para matulog, gustong magpahinga bago ang paputok sa gabi. Pagkatapos ng ilang oras, nagising siya na nakakaramdam ng panibagong sigla at handang mag-enjoy sa gabi. Nagbihis siya at pumunta sa sala, kung saan nakaupo ang kanyang pamilya sa paligid ng mesa. Si Josie ay nasa dulo kasama ang kanyang mga apo, sina Julia at Allison, sina Christine at ang kanyang asawang si Eric, at ang kanyang anak na si Leo at asawang si Rebecca. Mabigat ang pakiramdam, at napagtanto ni Ray na nagsasagawa sila ng isang interbensyon. Unang nagsalita si Christine. Kailangan nating pag-usapan si nanay. Sinulyapan ni Ray si Josie, hindi mabasa ang kanyang mukha, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang anak na babae. Ano ang tungkol kay nanay? Sinabi niya sa amin ang tungkol kay Luke, sabi ni Christine. Nagulat si Ray. Sinabi niya sa inyo. Oo, at tungkol sa mga isyu mo, kumpirma ni Christine. Tinitigan ni Ray ang kanyang asawa, nagulat na ibinahagi niya ang gayong mga personal na detalye sa kanilang pamilya. Mga problema ko, hindi ito usapin para sa inyo. Pero mahalaga ang kaligayahan ni nanay, sagot ni Christine. Lumingon si Ray kay Josie. Hindi ka ba masaya? Masaya ako, Ray. Huwag kang magduda, sagot ni Josie. Muling sumabat si Christine, pero may mga pangangailangan si nanay, at hindi mo matugunan ang mga iyon, hindi ba? Kaya makasarili ako dahil hindi ko ito matanggap. Hindi namin iyon tinatawag na ganoon, tatay. Sinasabi lang namin na dapat mong suportahan si nanay na pangasiwaan ang mga bagay ng tahimik dahil hindi mo kaya, paliwanag ni Christine. Tumingin si Ray sa paligid ng silid, napagtanto na tila tinatanggap o hindi bababa sa kinukonsinti ng kanyang pamilya ang pagtataksil ni Josie. Mas matanda at mas bigo ang pakiramdam niya kaysa dati. Sang-ayon ba kayong lahat? Tanong ni Ray, na hinahanap ang kanilang mga mukha. Tumango sila, bagamat nag-atubili ang ilan. Kailangan niya ng paglilinaw. Leo, sumasang-ayon ka ba dito? Tanong ni Ray sa kanyang anak. Oo, makakatulong ito kay nanay, sabi ni Leo. Eric, lumingon si Ray sa kanyang manugang, na hindi inaasahan ang hindi pagsang-ayon. Hindi ko nakikita na magiging malaking problema ito, sagot ni Eric. Rebecca, tanong ni Ray sa kanyang manugang na babae, na tila nahihiya. Well, basta maingat siya, sabi ni Rebecca nang may pag-aalinlangan. Sa wakas, lumingon si Ray sa kanyang mga apo. Bahagi sila ng ibang henerasyon, at hindi niya sigurado kung saan sila nakatayo sa isyong ito. Kumusta kayong mga babae? Lolo, hindi kami dapat makisali, sabi ni Julia, ang panganay. Halika na, halos mga adulto na kayo. Sigurado akong mayroon kayong mga opinyon,
giit ni Ray. Nagpalitan ng tingin sina Julia at Allison, pagkatapos ay tumingin sa kanilang mga magulang, na humimok sa kanila na magsalita. Alam ni Ray kung ano ang darating. Nakumbinsi silang panigan ang kanilang lola. Well, maraming kaibigan namin ang ayos lang na nakikipagkita ang kanilang mga partner sa ibang tao. Sex lang iyon, sabi ni Julia sa wakas. Sex lang iyon. Inaasahan ni Ray na maririnig ito sa kalaunan. Malinaw na manipulahin ni Josie ang lahat para makuha ang gusto niya at ipagpatuloy ang kanyang relasyon. Napagtanto na walang saysay ang makipagtalo, tumingin si Ray kay Josie, na sabik siyang pinapanood. Iyon na iyon, Josephine. Mayorya ang nagpapasya. Makukuha mo ang gusto mo. Sumili ang kasiyahan sa mukha ni Josie. Tumalikod si Ray para umalis ngunit narinig na tinawag siya sa kanyang pangalan. Sa isang sandali, umasa siya na maaari niyang muling pag-isipan, ngunit sa halip, nagtanong siya, pwede ko bang sabihin kay Luke na nagbibiro ka lang tungkol sa paglipol sa kanya? Sigurado. Magdadrive ako, Dad, oras na para sa Furry Works. Paalala ni Leo sa kanya. Pumunta kayo nang wala ako. Ayokong sumama. Sagot ni Ray. Habang papalabas siya ng bahay, nakarinig siya ng hiyawan sa likuran niya. Sumulyap siya sa bintana, nakita niya si Josie na niyayakap ng pamilya, nagkakaisa sa kanilang suporta sa kanyang relasyon. Tinatawagan na niya si Luke para kumpirmahin ang kanilang susunod na pagkikita, na tinitiyak sa kanya na bumigay na si Ray. Sumakay ang pamilya sa kotse. Nag-uusap at nagtatawan habang papunta sila sa Furry Works, nagtitiwala na babalik si Ray. Samantala, nagmaneho si Ray sa isang tahimik na burol na tinatanaw ang lungsod, isang lugar na madalas niyang puntahan para mag-isip. Labis siyang nasaktan sa pagtataksil ng kanyang pamilya, na nakakaramdam ng pagkakait at kawalang saysay. Ang kanilang suporta sa pagtataksil ni Josie ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang tagalabas, na parabang siya ay itinapon, katulad ng mga lumang kwento ng mga nakatatanda na iniiwan kapag hindi na sila nakikitang kapaki-pakinabang. Ang gusto lang ni Ray ay matulog, ngunit ang pagtulog sa araw ay may mga downside nito. Lampas na ng hating gabi nang sa wakas ay makauwi siya. Nakita niya na naroon pa rin ang kotse ni Christine, kasama ang kay Josie, ngunit umalis na ang lahat. Nang papalapit siya, binuksan ni Josie ang pintuan sa harap, malamang na naalarma sa tunog ng kanyang car alarm. Saan ka nang galing? Nag-aalala ako, sabi niya. Nilagpasan siya ni Ray nang hindi tumutugon. Nakaupo si Christine sa sofa, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Bakit ka pa nandito? Tanong niya. Nag-alala si nanay nang hindi ka bumalik pagkatapos ng Furry Works. Kinailangan ng umalis ng maaga ang lahat, kaya nanatili ako. Sana sinagot mo ang iyong telepono, sagot ni Christine. Sinulyapan ni Ray ang kanyang telepono, naaalala na pinatay niya ito kanina. Gaya ng nakikita mo, ayos lang ako. Maaari ka nang umuwi, nagulat si Christine. Karaniwan ng mabait at magalang ang kanyang ama, ngunit iba ito. Pinanood niya itong tumungo sa kanyang silid-tulugan at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang purse, hinalikan ang kanyang nanay, at umalis. Nang matapos maglinis si Josie, tulog na si Ray. Nanatiling tahimik ang bahay. Nang sumunod na linggo, alam ni Josie na hindi masaya si Ray sa kanyang relasyon ngunit naniniwala siya na matatanggap niya ito dahil mahal siya nito. Nagtitiwala siya na sa kalaunan ay makakalimutan o isasantabi niya ito. Para kay Ray, gayunpaman, para bang gumuho ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mga dekada ng pagiging isang debotong lalaki ng pamilya, siya ngayon ay itinatapon ng mismong mga taong kanyang inuna. Ang desisyon ni Josie na isama ang pamilya sa kanyang relasyon ay nagmarka ng katapusan ng kanilang pag-aasawa sa kanyang paningin. Ang kanilang suporta sa kanyang pagtataksil ay sumire sa kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa pamilya, lahat ng kanyang itinayo ay nawawala. Sa Sabado, sinunod ni Ray ang kanyang routine at nagmaneho papunta sa country club para makipagkita sa kanyang golf group. Ito ay 8 nakatatandang lalaki na nagpapalit-palit ng kanilang mga porma linggo-linggo.
Bagamat sinubukan ni Ray na mag-focus sa laro, alam niya mismo kung ano ang nangyayari sa bahay. Hindi naman pinakamasama ang kanyang performance, ngunit ito ang pinakamasama na niya sa loob ng ilang panahon. Halos imposible ang ngumiti sa gitna ng mga nakakatawang biro. Pinanood ni Josie si Ray na umalis para mag-golf ng alas 7 ng umaga, umaasang magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng halik, ngunit nanatili siyang malamig at malayo. Bagamat ayaw niyang saktan ito, isinantabi niya ang isipan. Nang dumating si Luke, pinaparada niya ito sa kalsada para hindi makaakit ng atensyon. Matapos siyang kumatok, pinapasok niya ito, na nakasuot lamang ng robe, na mabilis na napunta sa sahig habang naghahalikan sila ng masidhi. Binuhat ni Luke sa kanyang mga bisig at dinala sa silid tulugan, kung saan tumagal ang kanilang pagtatagpo ng halos 2 oras. Pagkatapos, nag-shower si Luke, habang inaayos ni Josie ang kama at nagsimula ng laundry. Nang inaasahang makauwi si Ray, maayos na ang lahat. Nang hindi nakabalik si Ray pagsapit ng alas 2, bahagyang nag-alala si Josie. Pagsapit ng alas 3, sinimulan niya itong tawagan, ngunit lahat ng tawag ay napunta sa voicemail. Pagsapit ng alas 5, nawala pa ring balita, lumaki ang kanyang pag-aalala. Pagsapit ng alas 7, tinawagan niya si Christine para humingi ng tulong. Hindi nagtagal, sina Christine, ang kanyang asawang si Eric, at ang kanilang mga anak na babae ay nasa bahay ni Josie. Pumunta si Eric sa country club, kung saan nalaman niya na umalis na si Ray ilang oras na ang nakalipas. Tumawag si Christine sa pulis, ngunit hindi pa sila opisyal na makakapag-file ng missing persons report. Dahil walang paraan para makausap ang mga kaibigan ni Ray sa golf, naiwan ang pamilya na maghintay ng may pagkabalisa. Bandang alas 11 ng gabi, nakakita si Julia ng mga headlight na papasok sa driveway. Nakakaramdam ng confrontation, umakyat siya at ang kanyang kapatid sa itaas habang si Eric, natulog na, ay nanatili sa lumang silid ni Leo. Sina Josie at Christine na lamang ang natira para harapin si Ray. Pumasok si Ray sa bahay, hindi nagulat na naghihintay si Josie sa hallway at bahagyang nagulat na nandito pa si Christine. Nakita niya ang kanyang kotse sa labas ngunit ipinagpalagay na maaari niya silang iwanan. Malinaw na nananatili siya upang suportahan ang kanyang ina. Saan ka nang galing? Bulyo ni Josie. Nagogolf ako, kalmadong sagot ni Ray. Hindi kanina. Hindi na totoo. Pagkatapos mag-golf, nananghalian ako sa clubhouse, pagkatapos ay pinanood ko ang bagong pelikula ni Dwayne Johnson. Hindi masama, medyo cliché though. Wala akong pakialam sa mga detalye, Raymond, sagot ni Josie. Gusto kong malaman kung bakit hindi ka umuwi at kung bakit hindi mo pinansin ang iyong telepono. Hindi tumunog ang telepono ko. Sabi ni Ray, na ipinapakita sa kanya na patay ito. At hindi ako umuwi dahil ayokong nandito kapag nandito ang kaibigan mo. Frustrated na sabi ni Josie, nalinis na ang lahat bago ka pa matapos mag-golf. Walang dahilan para manatili ka sa buong araw. Tulad ng sinabi ko, hindi ako makakasama dito sa parehong oras ng kaibigan mo. Gabi na, matutulog na ako. Nilagpasan ni Ray si Josie, saglit na nakipagtagpo sa tingin ni Christine ngunit walang sinabi habang papunta siya sa silid tulugan. Inaasahan niya na susundan ng isa sa kanila, ngunit wala ni isa ang gumawa. Habang naghahanda siya para matulog, narinig niya ang mga boses sa hallway at napagtanto na nagtipon ang pamilya ni Christine sa bahay. Malaki, naisip niya. Nang dumating si Josie sa kama, tulog na si Ray o nagkukunwaring tulog. Naisip niya na gisingin ito para mag-usap ngunit nagpas siyang huwag na. Lumipas ang sumunod na weekend sa katulad na paraan. Hindi tumawag o nag-text si Josie. Tinanggap niya na mawawala si Ray buong araw at ginamit ang oras para linisin muli ng husto ang bahay. Gayunpaman, habang lumalalim ang araw, nagsimulang makaramdam ng hindi komportable si Josie sa pag-iisa, kaya tinawagan niya si Christine, na pumayag na pumunta at samahan siya hanggang sa pagbalik ni Ray. Nanatili sa bahay si Eric at ang mga babae,
ngunit pumunta si Christine upang suportahan ang kanyang ina. Dumating si Ray sa bahay bandang 11 p.m., nagulat na makita ang kotse ni Christine na nakaparada sa gilid ng kalsada. Muli, nagtaka siya kung may nagbabadyang isa pang paghaharap. Pagpasok sa pinto, sinalubong siya ng mainit na ngiti ni Josie at isang halik sa pisngi, na nakangiti si Christine sa likuran. Bakit hindi ka magpalit, mahal, tapos maaari mong sabihin sa akin kung ano ang pinagkaabalahan mo buong araw, malambing na sabi ni Josie, halos masaya. Medyo naguluhan si Ray, tila mas relax si Josie kaysa karaniwan, buo pa rin ang kanyang magandang kalooban. Hindi nagtagal bago niya ipagpalagay na nagkaroon siya ng kanyang karaniwang pakikipagkita kay Luke ng mas maaga sa araw, na nag-iwan sa kanya sa mataas na espiritu. Napabuntong hininga, pumunta si Ray sa silid tulugan para magpalit ng kanyang pajama. Pagbalik niya sa sala, naroon pa rin si Christine, tila naghihintay na kausapin siya bago umalis. Nag-alinlangan siya ng ilang sandali at pagkatapos ay sinabi, "Tay, alam ko na mahirap ito para sa iyo, ngunit gusto ko lang sabihin kung gaano kahanga-hanga na ipinapakita mo ang iyong pagmamahal kay nanay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Talagang nakatulong ito sa kanya." Tinitigan ni Ray ang kanyang anak, nagulat. Pinapahintulutan siya. Ganyan mo ba nakikita iyon? Ngayon ay naramdaman niya ang bigat ng mga salita ni Christine. Akala nila ay pinapayagan niya ito, na parang binigyan niya ng kanyang pag-aproba ang relasyon. Hindi niya maisip na umabot na sa puntong ito ang sitwasyon. Napagtanto niya na naniniwala silang lahat na tinanggap niya ito. Tumingin kay Christine, mabigat ang kanyang boses sa pagbitiw. Sinabi niya, "Sinasabi ko sa iyo ngayon, Christine, ito na ang huling pag-uusap natin tungkol sa paksang ito." Ang huli, siguraduhin na alam ng lahat. Si Christine, na nagulat sa mariing tono ng kanyang ama, tumango sa pag-unawa. "Siyempre, Tay, naiintindihan ko. Mahirap kalimutan kung patuloy itong inuungkat ng mga tao. Sasabihin ko sa lahat." Pagkatapos nito, hinalikan niya ito sa pisngi at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Josie na may mga inumin para sa kanilang dalawa. Hindi maiwasan ni Ray na isipin na pinlano ni Josie na kausapin muna siya ni Christine. Ininom niya ang kanyang tubig ng tahimik, pinapanood si Josie na gumalaw sa silid ng may kanyang karaniwang kadalian, tila walang kamalayan sa tensyon na patuloy na gumugulo sa kanya. Nagpatuloy ang ganitong pattern sa loob ng ilang buwan. Nasiyahan si Josie sa kanyang relasyon kay Luke habang nakahanap si Ray ng mga bagong paraan upang okupahan ang kanyang oras. Naglaro pa rin siya ng golf tuwing Sabado ng umaga at nanood ng mga pelikula, ngunit nagsimula rin siyang mag-explore ng iba pang mga aktibidad. Sinubukan niya ang mini-golf, bowling, at maging ang mga arcade game. Hindi siya masyadong magaling sa kanila, ngunit nagkaroon siya ng kasiyahan, nakakahanap ng kaunting kapanatagan sa mga bagong distraksyon na ito. Sa bahay, nanatili ang buhay sa isang routine, o kahit na kung ano ang itinuturing na normal. Hindi kailanman nabanggit si Luke. Tuwing gabi, magkasama si Ray at Josie sa hapunan at nagbahagi ng kaaya-aya, kung ordinaryo, na mga pag-uusap. Nagbago ang kanilang pagiging malapit, ngunit kinumbinsi ni Josie ang kanyang sarili na hindi naaapektuhan ng kanyang relasyon kay Luke ang kanyang kasal, patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamahal kay Ray. Kung napansin niya na bihirang gumanti si Ray, hindi niya ito binanggit, marahil ay masyadong komportable sa sitwasyon na kanyang nilikha. Marahil dahil hindi kailanman binanggit ni Ray si Luke, naniwala siya na mas okay siya dito kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Nasindak si Ray nang dumating ang Thanksgiving. "Nay, nandito si Luke," sigaw ni Christine mula sa harap ng bahay. Si Ray, na nakaupo sa isang upuan na nagbabasa ng pahayagan, ay nagyelo. Kung umiinom siya ng isang bagay, ay naibugan na niya ito. Humigpit ang kanyang mga kamay sa paligid ng papel habang umaalingaw ang mga salita sa kanyang ulo. "O mabuti," sabi ni Josie. "Hindi ako sigurado kung makakarating siya.
Nakaramdam si Ray ng pagsiklab ng galit na umaakyat sa kanya. Pinindot niya ang lever sa upuan, ibinababa ang footrest, at tumayo, nagngingit-ngit. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya, na sinisiyasat si Josie. Inimbitahan ko siya para sa Thanksgiving, kalmadong sagot niya. Wala siyang pamilya sa bayan, at wala siyang mapuntahan. Sinabi ko sa iyo na hindi ako naririto sa parehong oras tulad niya. Kaya nga wala ako tuwing Sabado. Nanginginig ang boses ni Ray sa galit. At ngayon inimbitahan mo siya sa bahay ko para sa isang pamilyang holiday. Bahay ko rin ito, Raymond. Wala siya rito para sa sex, hapunan lang ito. Inaasahan kong magiging maayos ka, malamig na sabi ni Josie, na nakatayo ng matatag. Hindi makapaniwala si Ray sa kanyang naririnig. Tumalikod si Josie at naglakad papunta sa pintuan sa harap upang batiin si Luke, ipinakilala siya sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, at sa kanilang mga apo, na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Kinuha niya ang kamay ni Luke at dinala siya sa sala para makilala si Ray, ngunit nang lumiko sila, wala na si Ray doon, o hindi man lang sa upuan kung saan siya naroon ilang sandali kanina. Luminggalingi si Josie, nagtataka, bago napagtanto na umalis na siya. Nagtungo siya sa kusina, naririnig ang motor ng pintuan ng garahe na nagsisimula. Dumating siya sa tamang oras upang makita ang pintuan na bumababa habang ang kotse ni Ray ay humihinto sa driveway. Si Dad ba ang umalis? Tanong ni Christine, napapansin ang mga taillight na nawawala. Oo, siya nga, sagot ni Josie. Irritable na nagtungo sa kanyang silid-tulugan upang tipunin ang kanyang mga saloobin. Si Luke, na mukhang hindi mapalagay, ay lumapit kay Christine. Dapat ba akong umalis? Baka mas mabuti kung umalis ako, tanong niya. Hindi, Luke, ayos lang. Problema ito ng tatay ko, hindi sa iyo. Palagi kang malugod dito. Nag-alinlangan si Luke, malinaw na hindi gustong magdulot ng mas maraming problema. Ngunit nang tiyakin siya ni Christine, tumango siya at nanatili. Naging malapit ang pamilya at si Luke sa hapunan, at sa kabila ng pinagbabatayang tensyon, maayos na naganap ang gabi. Nakipag-usap si Luke kay Leo at Eric, nag-uusap tungkol sa football habang ang mga babae ay namimili. Walang nakapansin nang dumaan ang kotse ni Ray ng gabing iyon. Sa oras na bumalik ang lahat mula sa pamimili, nakatulog na si Leo at Eric sa sopa, at wala pa rin si Ray. Nag-aalala, ginising ni Christine ang kanyang asawa at mga anak, pinauwi sila, ngunit nanatili siya upang samahan ang kanyang ina. Umalis sina Leo at Rebecca, iniwan ang bahay na tahimik habang hinihintay nina Josie at Christine si Ray. Dumating si Ray sa bahay bandang hating gabi, umaasa na natutulog na si Josie. Ngunit pagpasok niya, naroon siya naghihintay. Saan ka nagpunta buong araw? Tanong niya, matalim ang boses sa pagkabigo. Pumunta ako sa Denny's para sa Thanksgiving dinner, pagkatapos ay nanood ng ilang pelikula, kalmadong sagot ni Ray. Nagkaroon kami ng magandang pagkain dito mismo. At pumunta ka sa Denny's. Bakit mo gagawin iyon? Hindi tungkol sa pagkain, Josephine, tungkol ito sa kumpanya. Sumikat ang pagkabigo ni Josie. Hindi ako makapaniwala na ang isang 64 na taong gulang na lalaki ay hindi maaaring maging magalang sa isang panauhin na inimbitahan ko sa ating tahanan. Hindi ko kailanman tratuhin ang isang taong inimbitahan mo tulad niyan. Sinabi ko sa iyo na hindi ako mapapapunta sa bahay na ito kasabay niya. Hindi lang ibig sabihin noon kung narito siya para sa sex, ibig kong sabihin anumang oras. At alam mo iyon, gayunpaman ginawa mo pa rin ito. Hapunan lang ito, sabi ni Ray, na itinataas ang kanyang pahayagan sa pagitan nila, na nagtatapos sa pag-uusap. Pagkatapos ng 5 minuto ng katahimikan, lumuhad si Christine sa tabi niya, mahina ang kanyang boses, halos parang bata. Tay, subukan mong unawain na malaki ang kahulugan niya sa kanya. Hindi niya siya mahal, ngunit nagmamalasakit siya sa kanya. Ayaw niyang mapag-isa siya sa holiday. Buntong hininga ni Ray.
At sa tingin mo walang problema na maging bahagi ng pamilya ang kaibigan ni nanay. Hindi siya pamilya, Tay. Kaibigan lang siya tulad ng iba. Napagtanto ni Ray na tapos na ang argumento. Siyempre, Christine, naiintindihan ko. Mukhang nakahinga ng maluwag si Christine. Sana nga, Tay. Magkita tayo mamaya. Hinalikan niya ito sa pisngi at umalis. Hindi na muling nagpakita si Josie ng gabing iyon. Nang sa wakas ay kinaladkad ni Ray ang kanyang sarili sa kama, tulog na si Josie. Ang Thanksgiving ay nagmarka ng isang pagbabago. Sa ilang paraan, ang mga pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ni Ray at Josie ay halos nawala, mas namuhay sila tulad ng mga kapitbahay kaysa sa isang mag-asawa. Naniwala si Josie na ang kanyang desisyon na magkaroon ng isang lover ay nabigyang katwiran ng kondisyon ni Ray, na tinatanaw ang kanyang reaksyon bilang makasarili at hinihimok ng pagmamataas. Gayunpaman, nakita ito ni Ray bilang ang sukdulang pagtataksil sa kanilang dekada ng mahabang kasal. Nag-uusap lamang sila kapag kinakailangan, at ang pag-ibig na sumestento sa kanila sa loob ng mahigit 40 taon ay kumupas na. Nang banggitin ni Josie na kailangan niyang gumawa ng huling minutong pamimili sa bisperas ng Pasko, hindi umimik si Ray. Bagaman hindi niya kailangang gawin iyon sa loob ng maraming taon, alam niya kung saan siya pupunta. Hindi niya kailangang sundan siya o suriin ang kanyang telepono, sinabi sa kanya ng kanyang ekspresyon ang lahat. Kung plano niyang magpalitan ng mga regalo o may higit pa, hindi siya sigurado. Ngunit alam niya na magkakaroon siya ng isang pribadong pagdiriwang kasama si Luke sa bisperas ng bagong taon. Hinalikan ni Ray ang kanyang asawa sa hating gabi, bagaman wala ang sigla ng mga nakaraang taon. Nakaramdam ng pagkabigo si Josie na hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin kay Luke, ngunit tinawagan pa rin niya ito kinabukasan upang batiin siya ng isang maligayang bagong taon. Sa nalalapit na araw ng mga puso, nagplano si Ray ng isang magandang hapunan sa isang magarbong seafood restaurant, at anabangan ito ni Josie, na iniisip na baka bumabalik na sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit nagkaroon ng mga nagtatagal na hinala si Ray. Ang pagnanais ni Josie na magpalipas ng mga holiday kasama ang kanyang lover ay nagpahinala sa kanya tungkol sa araw ng mga puso. Nagduda siya na papayagan niyang lumipas ang araw nang hindi nakikita si Luke, kaya umalis si Ray sa opisina ng ilang sandali upang bantayan ang bahay. Pumarada siya sa dulo ng kalye na may malinaw na tanawin ng pintuan sa harap. Tiyak nga, pumarada si Luke sa paligid ng kanto at naglakad papunta sa bahay. Halos asahan ni Ray na papasok siya kaagad, ngunit sa halip, kumatok si Luke, at pinapasok siya ni Josie. Nagduda si Ray na mag-uusap lang sila. Ito ang kanilang personal na pagdiriwang ng araw ng mga puso. Tila, hindi na lang sila mga casual na magkasintahan. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Nilapitan ni Josie si Ray na may pag-asa. Iniisip na baka muling magbuklod ang kanilang relasyon, ngunit ang magandang kalooban na ipinakita niya sa nakalipas na ilang araw ay nawala na. Nabigo si Josie ngunit sinubukang sulitin ito, nagtataka kung ano ang nagbago. Dahil walang maliliit na bata sa paligid, ang Pasko ng pagkabuhay ay isang dahilan lamang para sa isang malaking hapunan ng pamilya. Itinago nila ang ilang malalaking plastik na itlog sa bakuran, karaniwang naglalaman ng mga gift card o katulad, para lang ito sa kasiyahan at upang pasukin ang holiday spirit. Sa ginhawa ni Ray, hindi inimbitahan si Luke. Hindi bababa sa iginalang iyon ni Josie. Matapos ang mga pagdiriwang sa umaga, inanunsyo ni Ray na hihiga siya habang medyo pagod siya. Wala itong hindi niya kayang harapin, gusto lang niyang iwasan ang pagiging malapit sa pamilya na nagtaksil sa kanya. Hindi niya sila maiiwasan ng buo, ngunit maaari niyang limitahan ang kanyang oras sa kanila. Magandang araw, kaya binuksan niya ang isang bintana na nakaharap sa likod bahay, pinapapasok ang isang malamig na simoy. Sa kasamaang palad, narinig din niya ang pag-uusap nina Josie at Christine. So, kumusta si Luke? Narinig niyang tanong ni Christine. SHH, huwag masyadong malakas. Ayokong marinig ng tatay mo. Okay.
Sagot ni Christine, ibinababa ang kanyang boses ngunit malakas pa rin para marinig ni Ray. Hindi ko lang maisip na ang nanay ko ay may boyfriend na 10 taon na mas bata sa akin. Hindi ko siya boyfriend, Christine. Nako, Nay, natutulog ka sa kanya 2 o 3 beses sa isang linggo, at pareho kayong lumalabas para kumain. Maaaring hindi mo gustong tawagin siyang boyfriend mo, ngunit iyon ang totoo. Okay, boyfriend ko siya. Gusto ko lang maging maalalahanin sa damdamin ng tatay mo. Alam ko, Nay, mahal ko rin si tatay, at ayokong masaktan siya. Ngunit maging tapat tayo, matanda na siya, at bata ka pa rin. 5 taon lang ang tanda niya sa akin, Christine. Sa aktual na edad, oo, ngunit aktibo ka, at halos hindi siya makalusot sa araw ng walang pagtulog. Nararapat mo ito. Sa totoo lang, medyo nagseselos ako na nakikipag-date ka ulit. May alam pa bang iba? I mean maliban sa Sabado ng umaga, Leo, Eric, Rebecca. Hindi ko sila isinasama. Sang-ayon ba ang lahat dito? Sa tingin ni Leo at Eric, ay okay lang. Sumasang-ayon sila na dapat kong tuparin ang aking mga pangangailangan dahil hindi na kaya ni tatay. Si Rebecca lang ang nag-iisip na mali ito, ngunit ayaw niyang saktan si tatay, kaya hindi siya magsasalita. Ang hindi alam ni tatay ay hindi makakasakit sa kanya. Nang marinig kung gaano kalalim ang pagtataksil ni Josie at kung paano ganap na sinuportahan ni Christine ang relasyon ng kanyang ina, naramdaman ni Ray na ang huling piraso ng pag-ibig at pagmamahal para sa kanila ay lumisan sa kanyang puso. Bagaman nakagawa siya ng mga pansamantalang plano dati, dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya at sa kanyang mahabang kasal kay Josie, nagpigil siya. Ngayon, oras na upang simulan ang kanyang mga huling plano ng taimtim. Tahimik na isinara ni Ray ang bintana at humiga. Sa loob ng mga sumunod na buwan, lalong lumala ang relasyon ni Ray kina Josie at Christine. Hindi gaanong mas maayos ang mga bagay sa kanyang mga anak na lalaki at manugang na lalaki, ngunit sinubukan niyang pagbutihin ang mga bagay kay Rebecca at sa kanyang mga apo, naniniwala na napakabata pa nila upang ganap na maunawaan ang sitwasyon. Ang araw ng mga ina ay may sarili nitong mga tradisyon sa pamilya ni Ray. Para sa kanila, nangangahulugan ito ng brunch sa isang upscale French-themed restaurant. Ang pagkain at serbisyo ay mahusay, na may mga presyo na tumutugma. Noong mas bata pa ang mga bata, dinadala ni Ray ang pamilya upang ipagdiwang kasama si Josie. Habang lumalaki ang mga bata at nagsimulang magtrabaho, kinuha nila ang tradisyon, ginagawa rin ang parehong para sa araw ng mga ama. Ang pamilya ay may hindi pangkaraniwang kaayusan, ang kabilang magulang ay hindi dumadalo sa pagdiriwang. Ilang taon na ang nakalilipas, tumigil na si Ray sa pagpunta sa araw ng mga ina, at tumigil na si Josie sa pagdalo sa araw ng mga ama. Ipinagdiwang ng mga bata ang bawat magulang ng hiwalay, at palaging naging maayos si Ray doon hanggang sa taong ito. May pakiramdam siya, batay sa mga kamakailang pangyayari, na mayroong hindi tama, kaya sa halip nagugulin ang kanyang karaniwang libreng oras sa pagbabasa, nagbihis si Ray at nagtungo sa restaurant. Mga 30 minuto na ang nakalipas ni Josie, kaya alam niyang naroroon siya. Hindi niya planong lumahok o ipaalam sa sino man na naroroon siya. Sa katunayan, nagduda siya na kailangan pa niyang lumabas ng kotse. Nagmaneho siya sa paligid ng parking lot, madaling nakita si Christine sa kotse ni Eric, pagkatapos ay ang kotse ni Josie, na sinundan ni Leo at Rebecca. Nagsimulang umasa si Ray na nagkakamali siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kinatatakutan na nakatago sa isang sulok ng parking spot, ang kotse ni Luke. Ray ay nakita na ito ng sapat na beses para makilala ang plaka. Ang kanyang asawa, o marahil ang kanyang anak na babae, ay inanyayahan ang kanyang kasintahan sa isang pagtitipon ng pamilya, na alam na wala roon si Ray. Sa kabila ng lahat ng nangyari at sa kabila ng paglaho ng pagmamahal ni Ray kay Josie, ang bagong pagtataksil na ito ay pumuno sa kanya ng galit. Anumang plano na kontrolin ang kanyang mga aksyon ay naglaho. Umuwi si Ray,
Kinuha ang kanyang mga golf club, at nagtungo sa lokal na golf course. Dumaan siya sa ilang balde ng mga bola, na nawalan ng bilang sa huli. Pagod na siya, ang kanyang mga tira ay hindi gaanong kalayo o tumpak, ngunit gaman ang kanyang pakiramdam. Umuwi siya na handa ng matulog, itinuring nila siyang walang silbi, iniisip na hindi siya makakatagal ng isang araw nang walang pahinga. Hinayaan niya silang patuloy na isipin iyon. Sinalubong siya ni Josie nang pumasok siya. Inisip niya kung may pribadong selebrasyon siyang pinlano kasama si Luke. Bagamat wala na siyang pakialam, nasaktan pa rin siya, ngunit hindi na ito katumbas ng pag-aalala. Habang papasok siya sa pinto, inisip niya kung aaminin ba niya na inanyayahan niya si Luke kung bibigyan siya ng pagkakataon. Kumusta ang Mother's Day sa iyong pamilya? Tanong ni Rai, na bahagyang binigyang diin ang pamilya. Napakaganda, Rai, salamat sa pagtatanong. Nag-enjoy ako kasama ang mga bata, sagot ni Josie. Hindi niya binanggit si Luke. Ibig bang sabihin nito ay itinuturing na siya ng pamilya na bahagi nito, o nagpasya lang siyang huwag siyang banggitin? Napagtanto ni Rai na hindi na niya malalaman. Pumunta siya sa silid tulugan at natulog. Hindi nagtagal, dumating na naman ang ika-4 ng Hulyo. Maganda ang gising ni Josie, at alam ni Rai kung bakit. Nanatili siya sa tabi niya ng halos 1 taon ngayon, at walang dadang iniisip ni Josie na alam na niya ang lahat. Mayroon siyang asawa na sumusuporta sa kanya at isang mas batang lalaki na nakikita niya ng ilang beses sa isang linggo. Sa isip niya, halos perpekto ang kanyang buhay. Nagsimula si Luke ng bagong trabaho sa gabi, na nagpapahintulot sa kanya na gumugol ng ilang kalahating araw sa isang linggo kasama si Josie. Bagamat hindi gaanong kalaki ang sweldo, hindi iyon ang dahilan kung bakit siya kasama niya. Para maiwasan na ipamukha ito kay Rai, kadalasan ay hindi sila naglalagi sa silid tulugan ni Josie maliban sa kanilang mga Sabadong matinee. Ginagamit nila ang apartment ni Luke o humihiram ng lugar ng kaibigan kung kinakailangan. Dahil may mga kasama sa bahay si Luke, ang pinakamahirap na bahagi para kay Josie ay ang hindi isama si Luke sa mga pagtitipon ng pamilya. Hindi na niya ito binanggit kay Rai, dahil alam niyang hindi niya babaguhin ang kanyang isip, at iyon lang ang talagang nakabalisa sa kanya noong una. Kahit ngayon, umaasa siya na sina Rai at Luke ay maaaring maging magkakilala, kung hindi man magkaibigan. Sa kanyang pananaw, hindi sila naglalaban, binibigyan siya ni Luke ng isang bagay, at binibigyan siya ni Rai ng isa pa. Kaya ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama si Luke at ang mga gabi at katapusan ng linggo kasama si Rai. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito maaaring gumana, kaya nag-aatubili. Hindi niya inanyayahan si Luke sa barbecue at fireworks outing ng pamilya. Dumating ng maaga ang pamilya upang tumulong sa paghahanda ng pagkain, at tiniyak ni Rai na manatiling nakikita at aktibo, na tinitiyak na walang sino man ang makapag-aalinlangan sa kalaunan na siya ay pagod. Maingat niyang pinagmasdan ang karamihan, iniisip kung baka ipuslit ni Josie si Luke, ngunit hindi siya nagpakita. Habang lumilipas ang araw, nagpanggap si Rai na mas pagod. Bagamat ang ilan dito ay totoo, karamihan ay pinalaki. Marahil ay sumobra siya, dahil tila napansin ito ni Josie at lumapit sa kanya. Honey, bakit hindi ka humiga at magpahinga bago ang fireworks? Mungkahi niya ng mahinahon. Ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ng ito para kay Rai ay ang malaman na mahal at pinapahalagahan pa rin siya ni Josie, na nagpahirap pa sa kanyang gagawin. Hindi ako pupunta sa fireworks. Gusto ko lang mag-enjoy ng araw kasama ang aking pamilya at matulog ng maaga. Rai, sigurado ka ba? Pinalampas mo sila noong nakaraang taon, ngunit bago iyon, palagi mong gustong pumunta, sabi ni Josie, na tunay na nag-aalala. Oo, sigurado ako. Sa tingin ko ay tumatanda na lang ako. Ngunit ang lahat ay magkakaroon ng magandang panahon kung wala ako. Okay, kung sigurado ka. Pagkaalis niya, pinanood siya ni Rai na naglalakad sa karamihan, na hinahanap si Christine.
Napagtanto niya na sinusubukan ni Josie na kumpirmahin kung dadalo siya sa Furry Works dahil plano niyang anyayahan si Luke. Bagamat hindi nito binago ang anumang bagay, ang sariwang pagtataksil ay sumakit ng husto. Habang lumalalim ang gabi, umalis na ang karamihan sa mga bisita, na nag-iwan lamang ng pamilya. Sina Josie, Christine, Leo, at Eric ay lahat ay huminto upang tanungin muli si Rai kung gusto niyang sumama sa kanila sa Furry Works, na ipinapahayag kung gaano nila siya kamimiss. Nakita ni Rai ang totoo, na napagtanto na ang kanyang pamilya ay lumalayo sa kanya. Habang naghahanda silang umalis, nilunok niya ang kanyang galit at nagsabi ng ilang salita sa bawat miyembro ng pamilya. Sa kabila ng nakaraang taon, pinahahalagahan niya ang mga alaala ng kanilang panahon na magkasama at mamimiss ang mga sandaling iyon. Niyakap niya ang kanyang mga apo ng pinakamatagal. Pinanood ni Rai na may mabigat na puso habang nagsiksikan ang pamilya sa minivan ni Christine, na nagtatawanan at masaya, na hindi man lang napansin ang kanyang pagkawala. Sinubukan niyang itulak sila mula sa kanyang isipan at nakatuon sa kanyang mga susunod na hakbang. Umuwi ang pamilya ng mas huli kaysa karaniwan, na nagbibigay kay Josie ng oras na mag-isa kasama si Luke. Nagpasalamat si Luke sa kanila sa pagsama sa kanya, lalo na dahil wala siyang malapit na pamilya sa malapit, bagamat si Josie lamang ang gumugol ng maraming oras sa kanya. Tinanggap na siya ng pamilya bilang bahagi ng kanilang pinalawak na bilog at pinahahalagahan kung gaano niya pinasasaya si Josie. Nagpaalam sila sa parke dahil hindi na siya makakabalik sa bahay. Pagkauwi ng pamilya, sinubukan nilang maging tahimik para hindi makagambala kay Rai. Nagbuhos sila ng inumin at umupo sa paligid ng hapagkainan upang mag-usap sa loob ng 30 hanggang 45 minuto bago biglang naalala ni Josie si Rai at hiniling kay Leo na tingnan siya. Tumayo si Leo at dahan-daang naglakad papunta sa silid tulugan. Hindi niya nakita si Rai na natutulog ngunit napansin ang kumot na nakabalik, na nagpapakita ng puting nyebe na mga kumot na palaging iginigiit ni Josie na nasa kama. Nakita niya ang singsing sa kasal ni Rai at isang flash drive. Hindi ito magandang senyales. Wala siya, sabi ni Leo nang bumalik siya. Anong ibig mong sabihin na wala siya? Tanong ni Josie. Wala siya, nanay. Walang sino man ang natulog sa kama. At nakita ko ito sa mga kumot, sagot ni Leo, na itinataas ang singsing at flash drive. Hindi lubos na naniniwala, sumugod si Josie sa silid tulugan at nakita mismo na hindi nagamit ang kama. Nang bumalik siya sa sala, ikinokonekta na ni Eric ang flash drive sa laptop. Naglalaman lamang ang drive ng isang malaking file. Tumango si Josie kay Eric, at din-double-click niya ito. Nagsimulang mag-play ang video, at noong una, nakakita sila ng isang blankong dingding ngunit nakarinig ng mga boses. Ilang sandali lamang, lumitaw si Rai sa kamera. Nagre-record ba? Tanong ni Rai sa isang tao sa labas ng screen. Oo, sagot ng boses ng isang babae. Bumaling si Rai sa kamera. Magandang gabi sa lahat. Kung natiempo ko ng tama ito, pinapanood ninyo ito mga 10 PM galing pa lang sa Furry Works show. Reflexively na tumingin ang lahat sa orasan at nakita nilang malapit ng mag-11 PM hindi na nila inabala na tingnan si Rai pagka-uwi nila. Sa sandaling ito, ako ay nasa isang eroplano na lumilipad ng malayo sa mga hangganan ng Estados Unidos. Kung nagtataka kayo, hindi na ako babalik, sabi ni Rai. Hindi, sigaw ni Josie, na napaiyak. Pinagtaksilan mo ako. Nagpatuloy ang video, bawat isa sa inyo, ang aking asawa, na nagkaroon ng aking pagmamahal at suporta sa loob ng mahigit 40 taon, na hindi kinailangang magtrabaho ng isang araw sa labas ng pagpapalaki ng ating mga anak, itinapon ako na parang basura para sa isang lalaking kalahati ng aking edad. At nang maglakas loob akong tumutol, ginawa ninyo ang buong pamilya laban sa akin. Akala ko ang 40 taon ng katapatan, dedikasyon, katapatan, at suporta ay nangangahulugan ng isang bagay sa iyo, Josephine. Nararapat ako ng mas mahusay. Ang iyong mga pagnanasa, at maging tapat tayo, ang mga ito ay mga gusto,
hindi mga pangangailangan, ay dapat na nagbigay ng daan sa aking mga damdamin. Ang paggawa nito sa likod ko ay masama na, ngunit ang pagpilit sa pamilya na pumanig sa iyo ay mas masahol pa. Ang araw na iyon ay parang 7 kutsilyo ang isinaksak sa aking puso. Christine, ang iyong pagtataksil ay sumakit tulad ng sa iyong ina. Noong lumalaki ka, palagi kang daddy's girl. Ginawa namin ang lahat ng magkasama. Ang pagkaalam na sinuportahan mo ang iyong ina sa panloloko sa akin, sa iyong sariling ama, ay sumire sa aking puso ng higit sa anumang ginawa niya. Hindi ko sinabi iyon, bulalas ni Christine. Kahit kailan. Nagpatuloy ang boses ni Rai sa video. Leo, Eric, kayong dalawa ang dapat na pinakamalaking idiot sa mundo. Napagtanto ba ninyo na sa pamamagitan ng pagsuporta dito, binigyan ninyo ang inyong mga asawa ng pahintulot na manloko sa inyo? Leo, sa tingin ko ay hindi ito gagawin ni Rebecca, ngunit pagkatapos ng narinig ko kay Christine, dapat kang mag-alala. Eric, kung sasabihin ni Christine na hindi kanya nasisiyahan, aalis siya. Sinabi na niya sa kanyang ina kung gaano siya naninibugho. Tumingin si Eric kay Christine, na umiling habang umaalingaw ang mga salita ni Rai sa silid. Hindi, baby, hindi ko sinabi iyon. Hindi ko kailanman gagawin iyon, protesta ni Christine. Hindi nagbago ang boses ni Rai. At kumusta ka naman, Eric? Hindi ka talaga makakatutol sa nangyayari, di ba? Nasabi mo na normal ito para kay Josie, o normal lang ito dahil hindi ito nangyayari sa iyo. Ano ang mangyayari kapag ikaw na ang susunod? Itatanggi ni Christine na gagawa siya ng ganoong bagay, ngunit tanungin mo siya kung sa tingin niya ay mali para sa kanya. Bakit okay para sa kanyang ina? Sasabihin sa iyo ng kanyang sagot ang lahat. Pinahinto ni Eric ang video at tumingin sa kanyang asawa. Sabi mo ay naiinggit ka sa iyong ina. Hindi ko matandaan kung ano talaga ang sinabi ko. Ang ibig ko lang sabihin ay natutuwa ako na nakakaranas siya ng bagong relasyon at natutuklasan muli ang kanyang sarili, sabi ni Christine. Kaya gusto mo bang tuklasin muli ang iyong sarili sa ibang tao? Tanong ni Eric. Hindi, baby, huwag mong palakihin ito. Mahal kita at ayaw kong makasama ang iba maliban kung hindi na ako makaganap, di ba? Honey, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Kailangan nating mag-focus kay nanay ngayon, putol ng boses ni Rai mula sa video sa kanilang usapan. Pero hindi pa tapos ito, pinindot muli ni Eric ang play, at pinuno ng boses ni Rai ang silid. Ayaw kong manatili sa isang kasal kung saan niloloko ako ng aking asawa bawat linggo. Tiyak na hindi ako mananatili kapag nalaman kong nangyayari ito ng ilang beses sa isang linggo. Pasensya na, Josephine. Ngunit hindi ka gaanong maingat gaya ng iniisip mo. Ang pag-imbita sa kanya sa Mother's Day. Iyon ay walang panlasa. Hindi ko sasabihin sa iyo kung saan ako nagpunta, ngunit kahit nahanapin mo ako, wala kang magagawa tungkol dito. Umupo ang lahat sa silid sa katahimikan, na may tensyon sa hangin habang nagpatuloy si Rai. Dapat ko ring banggitin ang kalagayang pinansyal na iniwan ko sa iyo. Kinuha ko ang karamihan sa aming pera dahil balak kong mamuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay ng komportable bilang gantimpala sa paglalagay sa iba bago ang lahat sa loob ng mga dekada. Josephine, iniwan ko sa iyo ang bahay, na, tulad ng alam mo, ay ganap na bayad na at nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Tutulungan ka ng aking abogado sa pagbebenta kung gusto mo. Nag-iwan din ako ng $400,000 sa bangko. Iyon ay $10,000 para sa bawat magandang taon na ibinigay mo sa akin. Sa kasamaang palad, walang anumang pautang ng goodwill sa nakaraang taon. Huwag kang mag-alala sa akin. Pagkatapos kunin ang natitira sa aming mga ari-arian, kabilang ang mga pamumuhunan, umuupo ako sa halos 8 numero. Okay lang ako. Bagamat nagdududa ako na may pakialam sa akin. Ipinapakita ng paraan na ako ay tratuhin sa nakaraang taon kung ano talaga ang nararamdaman ninyo sa akin. Nagpalitan ang lahat ng hindi mapalagay na tingin ngunit nanatiling tahimik. Oh,
At kung nag-aalala kayo na gugugulin ko ang aking mga ginintoang taon ng nag-iisa, huwag kayong mag-alala. Mayroon na akong kasama, at nakaupo siya sa tabi ko sa eroplano ngayon. Hayaan ninyong ipakilala ko siya, Deborah. Lumitaw ang mukha ng isang babae sa frame, na tumutugma sa boses ng babae kanina. Hello, ako si Deborah. Tutulungan ko si Ray na gastusin ang maaaring naging mana ninyo, sabi niya, naka-walk-away sa kamera. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s, isang kaakit-akit na morena. Ngumiti si Ray sa kamera bago nagpatuloy, matagal nang nagkakasama si Deborah at ako sa nakalipas na 4 o 5 buwan. Simula nang sabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa ng aking asawa, gumugugol kami ng maraming oras ng magkasama at natuklasan kung gaano kami katugma. Josephine, marahil ay naaalala mo si Deborah, nakilala mo na siya ng ilang beses. Nagtrabaho kami ng magkasama ng mahigit 30 taon simula nang ma-hire siya sa departamento ng marketing. Nag-early retirement siya para sumama sa akin sa aking bagong tahanan. Matagal na kaming malapit na magkaibigan, at ang pinakamagandang bahagi, simple lang ang mga pangangailangan ni Deborah, pagmamahal lang, mga yakap, halik, at marahil ilang iba pang bagay na inaabangan ko. Tumingin ang lahat sa silid kay Josie, sinusukat ang kanyang reaksyon sa pagbubunyag ni Ray. Malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi niya ito tinatanggap ng maayos. Pinahinto ni Eric ang video. Nanay, okay lang po kayo? Tanong ni Leo. Hindi. Leo, hindi talaga ako okay. Ngunit tapusin na lang natin ito, sagot niya. Ipinagpatuloy ni Eric ang video, at lumakas ang boses ni Ray habang direktang kinakausap si Josie. Josephine, minahal kita mula ng araw na magkita tayo. Kung may nagsabi sa akin na kaya mo akong tratuhin ng ganito, pinatulog ko na sila bago pa sila matapos. Inaasahan ko na gugugulin ang ating mga huling taon na magkasama sa mga pagbisita mula sa ating mga anak, apo, at marahil mga apo sa tuhod. Sobrang nadismaya ako na sinira ng iyong pisikal na mga pagnanasa iyon para sa amin. Para sa akin, umaasa ako na sulit ito para sa iyo. Dapat ay mayroon kang sapat na pera upang mabuhay ng komportable, lalo na kung ibebenta mo ang bahay. Kung kailangan mo ng higit pa, sigurado ako na susuportahan ka rin sa pananalapi ng mga anak na sumuporta sa iyong pag-iibigan. Kung tutuusin, ang pera ko ang nagpadaan sa kanila sa kolehiyo at sa kanilang magagandang trabaho, kaya malaki ang kinalaman ko doon. Lumakas ang tensyon sa silid habang nagpatuloy ang boses ni Ray, isang napakasamang taon ito, at patuloy na lumalala ang mga bagay. Alam ko ang tungkol sa dagdag na oras na ginugugol mo kasama niya bawat linggo. Natapos ko na sana ito ilang buwan na ang nakalipas, ngunit nagustuhan ko ang ideya na ipahayag ang aking kalayaan sa araw ng kalayaan, kaya naghintay ako. Bahagi sa akin ay palaging mamahalin ka, o hindi bababa sa kung ano ang mayroon tayo. Sana ay iba ang mga bagay. Ngunit sa isang lugar sa daan ay nakalimutan mo na ang kasal ay tungkol sa atin, hindi lamang sa iyo at sa akin. Hindi ako gumawa ng mga desisyon na makikinabang sa akin at makakasakit sa iyo, hindi tulad ng ginawa mo kay Luke. Marahil ay naisip mo na tatanggapin ko ito, marahil dahil palagi akong nagsasakripisyo para sa iyo, ngunit hindi na mahalaga ngayon, tapos na ito at hindi na maibabalik. Para sa iyong kapakanan, sana ay sulit ito. Paulem, Josephine, mamimiss kita at kung ano ang maaari sana nating naging. Narito ang pagsasalin sa Filipino, tumingin si Ray ng diretso sa kamera, at ang screen ay naging itim. Lahat sa silid ay lumuluha, ang ilan ay higit kaysa sa iba. Wala ni isa man sa kanila ang nag-asahang ang relasyon ni Josie at Luke ang magtataboy kay Ray. Noon, palaging sumasang-ayon si Ray sa mga gusto ni Josie, at akala nila ay ganito rin ang mangyayari sa pagkakataong ito. Sa kaibuturan ng kanilang puso, walang naniniwala na may lakas ng loob si Ray na gawin ang anumang bagay maliban sa tanggapin ito. Pagod at nanginginig, nagpasya silang lahat na magpalipas ng gabi sa bahay ni Josie upang suportahan siya.
Nililinis ni Rebecca ang kusina nang tumunog ang telepono. Karaniwan ay nakakatanggap lamang siya ng mga tawag mula sa kanyang asawa, si Leo, o paminsan-minsang telemarketer. Ang numero ay nakablock, na nagpataas ng kanyang pagtataka, ngunit nagpa siya siyang sagutin. "Hello Rebecca," sagot niya sa telepono. "Rebecca, si Ray ito," ang pamilyar na boses sa kabilang linya. "O Diyos ko, Ray, kamusta ka na? Nasaan ka?" tanong ni Rebecca. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang boses. "Okay lang ako, Rebecca. Talaga, pero hindi ko masasabi sa iyo kung nasaan ako ngayon." "Kamusta ka?" Ibinaling ni Ray ang usapan. "Okay lang ako, Dad. Mayroon akong balita, buntis ako," ibinahagi ni Rebecca. "Congratulations. Ilang buwan na?" tanong ni Ray, kitang-kita ang init sa kanyang boses. "Mga ilang buwan pa lang. Nalaman namin pagkaalis mo. Hindi ko akalain na halos 3 linggo na pala simula nang umalis ka," sagot ni Rebecca. Lumalambot ang kanyang boses. "Oo, ang bilis ng panahon. Salamat nga pala sa pagtawag mo sa akin na Dad. Akala ko ay nawala ko na ang titulong iyon," sabi ni Ray, may pagpapasalamat sa kanyang tono. "Sa akin, hindi pa," paniniguro ni Rebecca sa kanya. "Alam mo, Dad, may utang akong paumanhin sa iyo. Dapat nagsalita ako nang kumprontahin ka ng lahat. Mali iyon, pero bago pa lang ako sa pamilya at natatakot," pag-amin ni Rebecca, bahagyang nangangatog ang kanyang boses. "May kutob ako, pero sa totoo lang, wala na sanang nabago." Determinado sina Josie at Christine na ituloy iyon. "Pinapatawad na kita," kalmadong sabi ni Ray. "Salamat, Dad. Napakalaki ng kahulugan nito, lalo na dahil gusto ko na parehong lolo ay maging bahagi ng buhay ng aking anak." "Magiging bahagi ka ba nito?" umaasang tanong ni Rebecca. "Tingnan natin. Hindi ako babalik sa States, pero baka may maisip tayong paraan." "Gusto kitang makita at ang baby," sagot ni Ray. "So, kamusta naman ang mga bagay-bagay dyan?" tanong ni Rebecca. Sa madaling salita, tense, buntong hininga ni Ray. Hindi na si Josie ang dating Josie karamihan ng oras, kahit na nakikita pa rin niya si Luke ng ilang beses sa isang linggo. Nagkakaproblema sina Christine at Eric, pero itinatago nila ito. Sa tingin ko, tumama sa kanya ang sinabi mo na naghahanap si Christine ng dahilan para manloko. "Kamusta kayo ni Leo?" Pagpalit ni Rebecca ng paksa. "Okay lang kami, nasa maagang yugto pa rin ng pag-aasawa, kaya sariwa pa. Mas matagal na sina Christine at Eric, kaya baka mas maingat sila," sabi ni Ray. "Labis na nalulungkot ang mga apo," dagdag ni Rebecca. "Nagulat ako. Lagi kang malapit sa kanila," sagot ni Ray, nagulat. "Namimiss nilang makasama ka. Hindi nila iniisip na malaking bagay ang casual na sex, pero naiintindihan nila na iba ito kapag kasal ka," paliwanag ni Rebecca. "Naiintindihan ko. Malinaw ang impluwensya ni Christine sa kanilang mga reaksyon," pag-amin ni Ray. "Makinig ka, maaari mo bang tipunin ang lahat sa bahay mo ngayong gabi? Sa tingin ko ay handa na akong magsalita. Sa tingin ko ay hindi magiging problema iyon, Dad," pagsang-ayon ni Rebecca. "Kung gayon ay mag-usap tayo mamaya," pagtatapos ni Ray. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa sala ni Leo at Rebecca. Malinaw na sinabi ni Rebecca na hindi imbitado si Luke, kahit na naghanda siya ng mga sandwich. Ang tensyon sa hangin ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa lahat para kumain. Eksaktong 8:00, tumunog ang telepono. Inilagay ni Rebecca ang telepono sa speaker. "Hi, Dad, nandito na ang lahat," anunsyo ni Rebecca. "Salamat, honey. Para malaman ninyong lahat, kasama ko si Deborah. Subukan nating magkaroon ng magalang na pag-uusap, hindi pagtatalo." "Sumasang-ayon ba ang lahat?" tanong ni Ray. Nagbulungan ng pagsang-ayon ang mga miyembro ng pamilya. "Mabuti. Gusto kong maghintay hanggang sa lumipas ang ilang oras bago tayo mag-usap. Kinontak ko muna si Rebecca dahil nararamdaman ko na hindi siya gaanong komportable sa lahat ng ito tulad ng iba sa inyo.
Leo, congratulations sa baby, panimula ni Rai. Salamat, Dad. Susubukan kong maging karapat-dapat sa pamantayan ng pagiging ama na itinakda mo. At seryoso ako, sagot ni Leo. Tulad ng sinasabi nila, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong mga anak ay mahalin ang kanilang ina. Tandaan mo iyan at magiging mahusay ka, payo ni Rai. Pagkatapos ay kinausap ni Ray ang kanyang mga apo. Allison, Julia. Opo, Grandpa, sabay nilang sagot. Mga bata, nabigo ako na kampi kayo sa inyong lola. Ngunit kinumbinsi ako ng inyong mga tiyahin na sina Rebecca at Deborah na maaaring napilitan kayo at hindi ninyo lubos na naunawaan. Kulang kayo sa karanasan sa buhay para maunawaan ang mga komplikado ng pagiging adulto at isang 40 taong kasal. Mayroon pa rin ako ng inyong mga email at numero ng telepono, kaya maaari pa nating pag-usapan ito mamaya, kung okay lang. Siyempre, Grandpa, nami-miss lang namin kayo. Sagot ni Allison. Nami-miss ko rin kayo. Bakit hindi kayong dalawa maghanap ng magawa habang nag-uusap ang mga matatanda? Mungkahi ni Ray. Niyakap ng mga bata ang kanilang lola at nagpaalam bago lumabas ng silid. So, pagpapatuloy ni Ray, mayroon bang gustong sabihin? Ray, honey, please, panimula ni Josie, hindi nakakagulat sa lahat. Bumalik ka na. Maaari nating pagdaanan ito. Kung sinabi mo sa akin na aalis ka talaga, maaari sana nating ayusin ito. Bakit kinailangang umabot sa ganito? Josephine, sinabi ko sa iyo na hindi ko tatanggapin ito. Pero lumapit ka sa pamilya para sa suporta. Sinimulan mo siyang imbitahan sa mga kaganapan ng pamilya at nakikita siya ng maraming beses sa isang linggo. Pinalitan mo ako sa kanya noong halos roommates pa lang tayo. Sa wakas ay napuno na ako. Pero wala ka nang sinabi. Akala ko ay tinanggap mo na ito. Akala ko ay isa lamang itong bagay na ginawa ko, sabi ni Josie, nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Ray, matatag ang kanyang tono. Nagdulot ito ng lamat sa ating pag-aasawa at walang paraan palabas maliban dito. Mula nang piliin mo siya kaysa sa akin, ang ating pag-aasawa ay doomed. Sobrang sorry ako, Ray. Hindi ba natin, panimula ni Josie, puno ng pag-asa ang kanyang boses. Hindi, Josephine, hindi natin maaari, pagputol ni Ray. Kahit na gusto ko, at hindi ko gusto, gumawa ako ng pangako kay Deborah, at balak kong tuparin ito. Paano ang iyong pangako sa akin? Iyon ang nauna mong ginawa, pagpupumilit ni Josie, nag-uunahan ang mga luha. Oo, ginawa ko, at tutuparin ko pa rin ito kung hindi mo sinira